Paatras pag sa mahirap na lugar. Oh. Malakas yung paa niya, no? Malakas yung isang paa. Pero ang tanong, saan ang bahay niya? Malayo ba? Aking natagpuan ang isang taong pilit nilalabanan ang hirap at hamon ng buhay. Kaya sa araw na ito, masasabi ko sa sarili ko na napakapalad ko. Kaya ikaw, kabayan, bago mo sabihin na pagod at hirap ka na, tignan mo muna ang paligid mo. Baka may mas nahihirapan pa sa'yo. Mga kababayan, samahan niyo po ako. Alamin ang kwento ng buhay ni Kuyang Balot Bendor. Kuha ako ng bigas. Sakto kasi may bigas tayo sa sasakyan. Ganyan po si Daddy Frankie tuwing nabiyahe. May nabiyahe, mayroong dalang bigas. Teka, matanong ko lang, taga saan ka ba? Yan, Malapit lang dito? malapit lang dito. Diyan lang po ang bahay namin. Pwede bang sumama sa bahay mo? Gusto kong makita yung kalagayan mo sa bahay. Sige. Okay lang? Oo, kaya. Sige. Magaganto lang ako kasi lusong naman. Losong? Sige. Ayan mga kababayan. Teka lang kuya, okay lang ha? Sasabay ako sa inyo ha? Sige. Huwag kang mag-alala, si Daddy Frankie. Charity vlogger ako. Tumutulong ako sa mga nangangailangan. Malay mo, baka sakali maraming makakita sa'yo, may mga tumulong sa'yo kuya. Nakita ko kasi ang sitwasyon mo, karapat dapat kang tulungan. No? Kaya wala kami masamang intensyon, titignan ko lang yung bahay mo, yung tinitirhan mo. Gusto ko rin makilala ang nanay na sinasabi mo, yung nanay mo ha? Okay. So ayan mga kababayan, napagpasyahan ni Daddy Frankie na sumama sa kanilang bahay nang malaman ko kung ano ang sitwasyon. Kasi kung titignan nyo, gusto mo hawakan ko na lang tong styro para hindi ka masyadong hirap, no? Ayan. Hindi. Kahit gabihin ako, okay lang. Ayan, sige mga kababayan. Susundan ka namin, ha? Ayan. Paatras pag sa mahirap na lugar. Oh. Malakas yung paa niya, no? Malakas yung isang paa. Pero ang tanong, saan ang bahay niya? Malayo ba? Pero marami naman tao dito. Sa bagay, kung dito lang, hindi siya lalabas, hindi mapapansin yung paninda niyang balot, kaya kailangan niya siguro talagang lumabas. Pero napakatiyaga niya mga kababayan. Oh, ang bilis mag-maniobra. Ang bilis din mag-maniobra eh. Bilis mag-U-turn. Oh. Dito na siya. Stop mo muna. Dito ka lang sa gilid. Ayan ang bahay niya siguro. Ito na mga kababayan yung bahay niya. Okay.
Ayan. Okay. Baba tayo. Ay. Doon siya bababa. Paano niya kunin yung wheelchair niya? Mag-isa talaga, no? Malakas din. Tara, baba tayo, men. Kausapin ko yung gusto kong malaman yung sitwasyon niya, mga kababayan. Bababain ko kasi nandito pa yung styro niya para malaman natin. Gusto kong makausap ang kanyang nanay at malaman ko anong kalagayan niya talaga. Tara, samahan niyo ako, mga kababayan. Tao po. Ayan. Ayan, magandang hapon, Nay. Ay, bigay ko lang yung kasi nadaanan namin yung anak nyo na nagtitinda ng balot. Magtataka kayo siguro bakit bumalik agad kasi pinakyaw ko na po. Ayan, magandang hapon. Ayan. Nay, pasensya na kayo, si Daddy Frankie po. Nung nakita namin kasi, siya'y anak nyo po. Sabi niya kasi kasama niya sa bahay yung nanay niya. Kaya nung nakita namin siya sa daan na hirap na bumabiyahe, umupo ay bumaba ako sa sasakyan, tapos tinulungan hanggang sa nakapagkwentuhan kaya binili ko na yung balot. Lahat kasi naawa ako sa kanya, na napakatyaga niya. Ayan. Ano pangalan po ni nanay? Teodora Olen Lopez po. Sorry, Nay? Teodora Lopez. Nay, ilan po anak nyo? 4 po sila. 4 sila? Sabi niya 2. Hindi po, yung minamatay po akong anak. Ay, namatay. Isa po ang namatay kong anak. Isa. Ilan taon na po si nanay? 67 po. 67. Pero bilib ako sa anak nyo, Nay. Napakasipag niya. Napakatyaga. Tulad po sa kanyang ama yan kasipag. Oh. Lalo na po kung hindi nawala ng paa. Aksidente po siya. Sabi nga po niya, na-aksidente sa sasakyan. Hindi po namin alam kung siya ma-aksidente. Oo. Nalaman ko na rin nasa ospital na kaya ako umiyak na lang. Hindi ko nahalyon yung kanyang kinasapitan doon sa ospital. Kaya ako yung gando na lang ang lungkot. Pero si Kuya, Salamat nga po ako siya matatag. matatag. Opo, at saka pagsubok lang yan. Ika ko nga po, kung hanggang saan ang pagsubok. Oo. Sinusubukan lang kung hanggang saan. Kaya sabi ko, maging matatag ka. Opo. At talagang lalo ngayon, wala na akong asawa, yun na ang aking kaagapan. Siya na lang ang... Yan po ang natulong sa akin. Siya ang natulong sa inyo. Oo, nagtitinda po yun siya araw-araw eh. Araw-araw siya nagtitinda. Tapos yung kita niya, Yun po ang aming ibinibili. Halimbawa po, nakapagbenta siya ng 200. Opo. Bibili na po kami ng 3 kilong bigas, saka pang-ulam at kape, yun lang po. Ayun lang. Oo nga pala, sige kukuha ko ng bigas, Nay. Diyan lang kayo. May dala akong bigas. Yan mga kababayan, may dala akong bigas dito. Bibigyan ko na lang si nanay. Yan, Nay, may dala akong bigas dito. Pagpasensyaan nyo na lang to. Salamat po. Oo. Maraming salamat po. Masyadong bilib ako sa anak nyo. Anong pangalan mo ulit? Oliver Lopez. Oliver Lopez. Oliver Lopez, salamat sa Diyos at natagpuan kita, nadaanan kita. Kung saan-saan din kami nagsususuot. Yan, para makahanap ng mga taong pwede naming tulungan. Pero siguro, will ni God para makita ka namin, no? Kasi pauwi na kami, Nay. Pabalik na kami ng Maynila. Oo, tapos nakita ko siya. Siya naman daw ay palabas para magtinda ng balot. Yun nga po ang hanap buhay niya. Hali-halili po ang tinda niya. May balot, may Lumpia. lumpia. Hali-halili po. Sino nagluluto lumpia? Ay, naangkat angkat lang mo. po siya. Ay, porsyento. Kung ako naman po ay maalam. Ang kaso mo, ang aking sama ng gulayin, hindi ko humanong yun. Naangkat na lang ako. Naangkat na lang po. Ako po, maalam naman Diba, ibebenta ko, mga 3.20. paninda.
Akin yung 5. Kaya sabi ko kunting tiyaga. Opo. Pag daw may tiyaga, may nilaga. Pag may tiyaga, may nilaga. O, tama po yun. Basta lahat. Ako po naiyak dahil abutin ulan, Opo. init. At kaya pag po nagkasakit, ano pag pagpapagamot ko sa kanya. Kaya sabi ko, kunting pahinga. Sa akin nung iyon, sakit okay lang. Ayan naman ang makinig sa akin at gusto rin niyang makatulong sa akin. Minsan nga ako sa tanghali na lang ako kumakain. Sa Yung ang tama. gawa ko nga po, pinagbabaon ko na yun ng kanin. Opo. Siya may binta, saka siya bumili ulam. Pero ang kanin po, pinagbabaon ko. Nagbabaon na lang, kanin na lang, ulam na lang bibilhin. Eh, paano kung walang nabenta? Hindi, oo, sabi ko, umutang pag nagkapera, saka babayaran. Oh. Kasi wala utang. Ano po naman, Ngayon naman awa ng Diyos, wala na akong utang. Kaya sabi ko, ang pagsubok ay talagang sinusubukan ko. Sinusubukan Kung hanggang talaga. saan ka. Oo, totoo yun. Kaya saludo ako sa anak nyo, Nay, kasi after all ng kanyang kalagayan, talagang pilit niya pa rin naghahanap buhay. Oo, kahit po naulan, kaya sabi ko, ikaw naman uto, tumigil muna. Opo. Kahit isang araw lang. Oo. Ay sabi niya, paano yun ay tayo, wala tayong pera. Ang pera, madaling kitain. Pero Opo. ayaw ko nang ikipagkakasakit. Gawa na pag ang bintang niya at kakantat na kasakit siya, ano nga kayo pagpapagamot? Opo. Doon ho ako naluwa pag inaabot ng ulan, ng init. Kaya sabi ko, Dumating, Nay, matanong ko lang, dumating na rin ba yung point na dumating siya, basa siya dahil sa ulan? Kasi syempre, hindi pwedeng hindi mangyari yun, Nay, kasi naka-wheelchair siya. Pag umulan, may tendensing aabutan siya. ay upo nga, ganyan nga po. Tapos ay sabi ko, ikaw, pag nabasa ng ulan, iligo mo na kagad. Opo. At magbihis. At hindi ko na po yung pinaanis. Ay ang gusto pa nga niya, magtitinda kahit gabi, hanggang alas 8. Ay ako naman yung nangangamba, siyempre, dyan mo sa mga ganyan, hindi mo masabi, yung mga tao. Opo. Ay baka ako kung ano, ay ko, ano nung nasilid sa ulo ko eh. Minsan na hindi ako natulong magdamag hanggang siya ay wala. Hanggat hindi nakaka-uwi. Minsan, gaya nung sinabi ko, alas 9 niya, hindi ako na, minsan na alas 10. Sabi ko, pag inabot ng alas 10, manulugan na lang po siya. At gawa po ng dito sa lugar na ito, hindi mo masabi. Opo, tsaka madilim. Yun na No? nga po. Walang Ako na po street sarili light. ay, lalo na po, yung kami ay wala ring ilaw. Opo. Ako'y naawa dyan. Mm-mm. Kaya sabi ko, doon mo yung magpagabi at talagang napakahirap. Eh, mga hindi mo alam ang isang ina, talagang hanggang doon na lang pag-alaala. Opo. Kaya, Naintindihan kita, Nay, kasi magulang din po ako, may anak din po ako. Kaya ako sumama dito, Nay, dahil gusto ko talagang malaman, makita yung sitwasyon ni Kuya, kasi talagang medyo nadurog yung puso ko sa nakikita kong sitwasyon. ayun nga, ako nga yung pagtadik-tadik nung sa wheelchair, ako hinahabag na nga yan. Opo. Kung gagawin. Hindi nga po ako makapaniwala sa nakita ko, Nay, kung paano siya umahon, napaatras at tinutulak ng isa niyang paa, kaya ako'y napababa na lang at tinulungan ko siya makaahon. Ika nga niya, kautiin na tiyaga, huwag kayong mag-alala. Huwag niyo ako alalahanin ako matanda na. Oo, naandun na ako sa matanda na. Siyempre, ang isang ina, hindi maaaring hindi ka mag-aalalahanin. Opo. Gawa na lalo sa sitwasyon ganyan, pag ginagabi, ay huwag ka tutuin. Manulugan ka na lang kung maaari lang. Kahit na dumating ka ng umaga, okay lang sa akin. Yes, Nay. Pero bagay ho yung ano, ako talagang nangangamba. Gawa nung baka merong mga lukong. Ay, nararamdaman kita, Nay, kasi may kasabihan nga tayo, ang magulang hindi kayang tiisin talaga ang anak. Hindi mapakali ang ina. Ay, oo. Hindi yan makatulog dito sa loob ng pamamahay hanggat hindi nakauwi lahat ng kanyang Gusto ko, anak. anak ko, kahit ako naghirap, gusto ko kumpleto bago magtulog. Opo. Eh, ang kaso po, yan ho, minsan hindi talaga ho nadating. At sabi ko, baka kayo nagugutom, ayun yun, pagbabaon ko ng kanin. Pag ano, mainit din, malamig din ang kanin, sabi ko, bumili ng ulam na mainit-init. Buti hindi ka pa nakapag-asawa. Hindi po. Ay, Ayaw ko muna, kasi unang-una ho, pagka nakita, ma-turn off agad sa ano, kasi mga ano nga ni, ano eh, panlabas ang, Huwag mong isipin yun, Kuya. Alam mo, hindi sa pag-ano, ha? Kulang ka man ng isang paa, pero yung isip, puso, yung pag-ugali mo ay kumpleto. hindi ho No? kayo nung Marami kang tinalo. Kaya po ako nagka-interest na pumunta dito. Kaya kita sinundan, nakiusap ako sa kanya. Dahil nakita ko ang kanyang pagpupursige na matyaga siya, mga kababayan. Nakita ko po yung kanyang pagpupursige
after all ng kanyang kalagayan, napakahirap, may putik, matarik, pero pilit niyang iaahon, pilit pa rin niyang lumalaman. Kaya si Daddy Frankie, mga kababayan, ay nakiusap sa kanya na sundan ang kanyang bahay para malaman ko talaga, no? Opo. So, Dami nga pong nag-aano yung sabi. Buti naman yung anak ko. matyaga. Isa siyang huwaran, Nay. Isa siyang huwaran. Kasi after all, kung yung iba-iba nga po dyan, Nay, nawala ng isang paa, nandyan na lang, nagmumukmuk na lang sa bahay. Pero siya, talagang nakita ko, naramdaman ko sa kanyang, habang nakikipag-usap, ramdam ko po talaga sa kanya na siya'y matyaga, masigasig dahil sabi niya, para sa kanyang nanay na senior na at kayo nga po yun. Kaya na-touch ako. Sabi nga po saan kung gayang kalagayan ko, mamamalimos na lang ako. Senior nga Hindi po kayo ako, ang kaso papakamatay na lang ako. Nagsasabi sa akin ganun. Sabi ko, abay masama yun. May nambuli sa'yo ng ganon. Kung ako ang ganyan, kapakamatay na ako, hindi kaya mamamalimos na lang. Kasi wala ka ng silbi Pag yun na yung sinasabi. Pero hindi sa walang silbi, no? Ikaw ang naghahanap buhay dito ngayon. Hindi ko nga sila pinakinggan Yung sabi sa akin walang silbi, hindi ko sila pinakinggan. Yes. Basta yung aking... Ipanalangin mo na lang, kapatid, na hindi tayo magkasakit. Laging malakas ang katawan mo. Sabi ko nga, kahit po walang pera, basta maligaya ako, Opo. piling ko ang mga anak ko. Tuloy-tuloy lang, Mac. Tuloy mo lang ang laban habang may buhay, may pag-asa. Kahit ako walang asawa, tataguin ko ang mga anak ko. At sana sa pamamagitan ng bidyong ito, makakatulong ako sa iyo. Mga kababayan, mga kabarangay, bago ako magtapos, napansin ko kasi yung wheelchair ni Kuya, medyo luma na. Sana makabalik ako dito kahit wheelchair na lang para mapalitan or mag-isip ako kung ano ang pwede kong itulong sa inyo, no? Kasi medyo gabi na, alam ko na rin tong lugar na ito. Mga kababayan, mga kabarangay, ako'y makikiusap para mas makatulong po tayo kay Kuya Oliver. Oliver, no? Kuya Oliver, pakishare po natin tong bidyong ito nang maraming makakita at may mas makatulong pa. Sama-sama po tayong tutulong sa mga taong kagaya ni Kuya Oliver na pilit lumalaban ng parehas after all ng kanilang kalagayan. Mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Gaya po ng aking sinabi, sa ngayon po ibabalik pa kami ng Maynila. Malayo pa ang uwian namin, maggagabi na, pero babalik po ako kay Kuya Oliver para lubusan pa nating makilala. Sana po ay maging inspirasyon ka ng karamihan, Kuya Oliver, na hindi sumusuko sa lahat ng hamon ng buhay. Alam ni God lahat ng iyong pagpupursigi. Yes, pagsubok lamang yan. Pero Kuya Oliver, pwede ba bigyan mo kami ng payo o lahat ng mga kapanood nito dahil isa kang huwaran, isa kang magandang inspirasyon na after all na iyong kalagayan is pinagpapatuloy mo pa rin lumaban, lalong-lalo na para sa iyong ina. Bigyan mo nga kami ng payo ng mga kapanood nito para gayahin kanila na kahit anong pagsubok ay never give up. Para po sa mga kagaya ko na... Yes, especially sa mga kagaya mo nagkaroon ng ganyang Sabi nila na wala na daw silbi, tuloy lang natin ang laban. Habang nabubuhay, may pag-asa. Saka hindi tayo iwan nasa taas. Manalangin lang tayo sa kanyang seryoso at totoo. Tiyak na hindi tayo babayaan. Bilang may payo ko sa mga, halimbawa, yung mga, hindi mo sa pang-insulto, yung mga malalaki ang katawan. Dapat magtrabaho din kahit anong trabaho, basta marangal. Gaano mo kamahal si nanay? Ay, mahal ko yan. Yung nag-ano yan ang, nung ako nasa kalagayan ganito siya nag-ano sa akin, nag-asikaso. Saka nung una pa, nung sinilang pa ako. Kasi siyang aking ina Opo. Kasi tama nga yung sabi ng iba na ang isang magulang din nakati sa anak. Pero ang anak, nakati sa anak. Opo. Pero inaamin ko din naman, nagkakagan din ako. Pero deep inside, may pagmamahal pa rin. Ayun nga. Kasi siya nagbigay sa akin ng buhay Iyo. Hindi ako mabubuhay ng ganito kung wala si inay. Kung hindi dahil kay nanay,
hindi ka lalabas sa mundong ibabaw. Hindi ko naranasan yung gantong Opo. Kaya hindi mababayaran basta ng anak ang sakripisyo ni nanay sa kanyang pagsilang sa ating mga anak. Mababayaran lang natin yan kung inalagaan natin si nanay hanggang sa kanyang pagtanda, hanggat sa abot ng ating makakaya. Yun mga kababayan, mga kabarangay, medyo emotionally maluha ako sa kwento ni Kuya, sa kanyang pinagdadaanan, sa kanyang mga sinabi. Talagang napakalaking aral para sa atin, napakaganda ng kanyang ginagawa, na kahit anong mangyari is napakasipag pa rin. Ika nga gaya ng kanyang sinabi, hindi niya makikita tong mundong ibabaw kung hindi dahil sa kanyang ina. Kaya ganun na lamang siya kapursige para gabayan din ang kanyang ina. Lalo na nung time na naputulan siya ng paa, magulang pa rin ang unang tumulong sa kanya. Kaya ngayong okay na at matanda na ang kanyang nanay is hindi siya sumusuko. Mga kababayan, gaya ng aking sinabi, sana mabalikan ko, sana makapag-isip ako kung anong pwede kong maitulong sa mga may mabubuting kalooban dyan. Kami po ay kumakatok sa inyong pintuan, sa inyong puso, sa mga may mabubuting kalooban. Sana matulungan natin si Kuya. Ayan. Bago magtapos ang bidyong ito, mga kababayan, shout out ko muna ang Team Rise Above. Maraming salamat. Alam ko po, ang Team Rise Above ay may mabuting puso, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Mga kababayan, maraming salamat po sa araw na ito. Nakapag-abot tayo ng kaunting tulong pinansyal at saka bigas kay Kuya. Gaya ng aking silabi, maraming salamat. Pakishare po itong videos na ito nang sa ganon mas marami pa tayong matutulungan. Mga kababayan, Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat. Alis na po ako. Nay, sana makabalik ako dito. Ayan, God bless po. Pagpasensyaan nyo na po yung dala kong bigas. Ayan. Nagpapasalamat nga po ako at malaking tulong po. Salamat din po. Ayan. Ito nga ang iniilaw ho namin sa gabi. Ang labo. Anong ilaw nyo, Nay? Binili ko lang ho yung solar ay ang labo. Ay, ito, Nay. Sige, Nay. Wala po kami. Wala kayong ilaw. Hindi lang nga po ang aming iniilaw. Sige, Nay. Pag-iisipan ni Daddy Frankie yan kasi napadaan lang ako. Di bali, alam ko na pong puntahan ito. Alam na po ng driver namin puntahan ito. Kaya maraming salamat. Malayo pa kasi ang uuwian ko. Salamat po. God bless. Laban lang tayo, ha? Maraming